Hi everyone, this is Neil and welcome back to my vlog. So I was supposed to upload a new online educational vlog series, kaya lang may napanood ako sa online regarding the topic of diploma versus diskarte. So kaya naman I decided to make a video to further explain at para maintindihan din yung topic in a wider and long-term view. But before that, please don't forget to share the video, like and subscribe to my channel, and please comment down below kung may mga suggestions kayo na topic to cover on my next vlogs. Ano nga ba ang point in choosing between diploma versus diskarte? Ano ba ang pinipili ng karamihan? At ikaw na nanonood, ano ba ang pipiliin mo? Bakit natin tinatanong yan? Simple lang. Dahil marami ang confused kung ano ang pipiliin nila at ano ang sa tingin nila mas kailangan para mag-succeed sa buhay. Pero kung ako ang tatanungin mo between the two, mga tanong din ang isasagot ko sa iyo. Ito yung number 1. Kanino galing yung tanong? Pangalawa, bakit niya naisip yung idea na yon? Pangatlo, ano ang purpose niya sa pagtatanong? To educate ba? To promote awareness? Or to influence people to follow him or her kung sino man siya, or worst, to promote ignorance or confusion within the community. Kaya based dyan sa sagot ko, ay kailangan matapos mo yung video na to para mas maintindihan mo yung point of view. So to explain my answer, let's start with the definition of the subjects. So una nating i-define ang diploma. Ano ba ang diploma? Ang diploma is a qualification in a form of formal education. So, gumagamit ka ng educational institution na nag-a-award at nagsasabi na natapos mo yung pag-aaral at nagkaroon ka ng diploma. Well, ang education naman, kung i-define mo ito, based in the US, ang education is classified into 5 different levels. So, yun yung preschool, primary, lower secondary, upper secondary, at higher education. So sa Europe naman, ang education level is classified into 8 levels. So sa Philippines naman, ang education is classified into 7 levels. So meron yung elementary, junior high, senior high, vocational, undergraduate, graduate level, at doctorate. While sa International Labor Organization, ang education is classified into 8 levels. Meron siyang pang 9th level, kaya lang hindi pa sila sure kung paano i-describe yung level na yun. So, ang current level lang is 8. So, ano ang process sa pagkuha ng diploma? Ako, bilang individual, meron akong pangarap. So, ano yung magiging action? Ano yung magiging move ko? Paano ako mag-start? Ano yung magiging action plan ko para makuha yun? So, yun yung magiging process sa pagkuha. After nyan, yung second level ng process is yung diskarte. Anong strategies ang i-apply ko para mas maging effective yung magiging actions ko para ma-achieve ko yung dapat kong ma-achieve sa result or outcome stage ng process. So after nyan, kapag na-achieve ko, pumasa ako sa exams, pumasa ako sa thesis, sa mga projects, na-complete ko lahat ng requirements, nagkaroon ako ng award or yun yung sinasabing milestone. So yung award na yun, it's either a diploma or it is a license. Kasi ang diploma is only the award of the achievement or the completion of the course, pero further niyan, meron yung sinasabing license as the award of professional recognition. So may mga diploma kasi na kailangan ng license, kagaya ng teachers, engineers, doctors, nurses, so lawyers mostly, kaya naman nasali yan sa process. While ang diskarte naman, or strategy in English, kapag i-define yan, it means a directed course of action to achieve an intended set of goals. Pwede rin nating sabihin na it is an application of ways integrated into a process which either results to a success or failure. Kasi tama naman, dahil hindi naman lahat ng diskarte ay nagsasucceed, yung iba nag-fail din. And diskarte can be learned into 2 different ways. One is learn from personal experience or informal education. So, yun yung based on the actual experience ng isang tao. Pangalawa, learn from educational institution by way of formal education. So, example niyan is a diploma in strategic management, diploma in strategic project management. So, paano siya i-implement? Na-i-implement ito
doon sa learning process or yun yung implementation of strategies. So after nyan, doon mo lang malalaman, ang result nyan is either success or failure. So based sa dalawang definition na yan, ang diploma is the outcome of a process, ang diskarte naman is a part of the process to intensify or implement further strategic approach para mas ma-assure na mag-succeed ang isang process or isang acquisition ng isang outcome. So magbibigay tayo dito ng example of application ng diploma versus diskarte. So meron ako ditong table, meron ako ditong tatlong individual which is classified from poor or lower class, middle class, and upper class. So based dun sa application ng pagkuha ng diploma, ito yung application na ginamit ko to show how the process goes. So meron dito si Mario, which is the person number 1. He is the poor class person. Si John naman is the middle class and si Ryan is the upper class or the higher level. So dito, itong mga individual na ito ay nangarap. So let's say gusto nila matapos ng engineering course. So specifically, ilagay natin sa civil engineering kasi kailangan nyo ng license. So dito naman, meron silang pangarap. So ang pangarap nila, si Mario, si John at si Ryan, na maging engineer. So ang susunod yan is action. Ano ang action? Ano yung magiging move nila? Ano yung plan nila para maabot yung pangarap niyan? So si Mario bilang mahirap, kailangan niya isipin at kailangan niya i-plan kung anong resources ang gagamitin niya, saan siya kukuha ng finances, at paano siya magkukontinue sa learning process. Well, si John at si Ryan naman, bilang middle class and higher class, hindi na nila kailangan pag-isipan pa or planuhin kung saan kukuha ng resources and finances dahil yung kailangan lang nilang gawin is how to continue their learning process. Dito naman sa pangalawang part ng process which is diskarte o yun yung implementation of strategies, kailangan nilang dalawang side yun. So una, yun yung related sa personal skills nila or yung methods and skills na kailangan nilang i-apply during the process. So una, pareho nilang kailangan ng prioritization. Pareho nilang kailangan i-apply ang time management. Pareho nilang kailangan mag-focus. Pareho nilang kailangan na maging multifunctional. Pareho nilang kailangan na maging resourceful. Kasi yun related sa personality traits or personal characteristics ng isang learner. Pangalawa, yun yung sinasabi na finances or resources. So kanina, nagpa-plan siya kung saan niya kukunin at paano niya simulan yung way to finance and resource yung sa pag-aaral. Ngayon naman, ayun na yung implementation kung paano niya ibabalance yung pag-finance sa pag-aaral niya. So dito, sa finance and resources, normally, kapag ang isang mahirap na estudyante or mahirap na learner, kagaya ko, mostly yan nag-working student or sometimes scholarship grant. Or yung iba naman is yung parents nila nagpapaaral sa kanila. Meron din naman yung nag-varsity. Yes, kasi meron yung iba nakakakuha talaga ng scholarship grant through varsity. At bihira lang talaga yung nagsa-side business. Well, dito naman sa middle class at higher class, normally nagpo-fall sila doon sa una, parents na nagpapaaral sa kanila. Pangalawa, yung iba nag-join sa varsity at nakakakuha ng scholarship grant. Kasi yun ang passion nila. At yung iba naman nagsa-side business. Hindi naman din lahat pero some of them. Kasi bihira lang yung mayaman na nag-working student or through scholarship grant. So pagkakaalam ko, wala pa akong narinig na ganon. Meron man pero sobrang bihira. So dito na tayo sa results and outcome of the process. So bago ka makakuha ng result, kailangan mo munang malaman kung consistent or inconsistent yung application mo ng strategy. So kung consistent yan, automatic yan, mag-a-achieve ka ng something good. So ano ang achievement? So achievement mo is nakapasa ka sa mga quizzes and exams, nakapasa ka sa thesis, nakapasa ka sa mga projects na kailangan, at lahat ng requirements na complete mo. So kaya naman, nung ma-achieve mo yan, nagkaroon ka ng diploma. So yung diploma is yung award or yung milestone ng iyong achievement. So further than that, yun yung license or yung professional recognition ng certain field na yun yung nagsasabi na alam mo at professional ka sa field na yan.
So kung isa kang engineer, so sa civil engineer or chemical engineer or mechanical engineer, so yun yung mga example na meron kang license. So sa isang part naman ng results or outcome, kung inconsistent yung isa sa mga way or the strategy na in-implement mo along the process, kung mahirap ka, wala kang choice kundi mag-stop. So ano ang pinaka main reason kung bakit nag-i-stop ang isang mahirap na learner? So iisa lang. Doon siya nag-fail sa finances and resources. Kasi sa finances and resources, yun na-involve yung pera, yung pambayad mo sa tuition. Kasi sa methods and skills, maraming mahihirap na estudyante na kaya magtiis. Pero kung wala kang pera, paano ka pa magtitiis? Wala kang resources, paano ka magtitiis? So yun yung sinasabi na mag-i-stop ka na talaga kasi wala kang pambayad. Yung isa namang failure ay kung middle class ka or sa upper class ka na belong, pag nag-fail ka, may chance ka na mag-re-implement ng acquisition process. Kasi meron ka ng resources. So doon sa mahirap at saka sa middle class at sa upper class, ang pinagkaiba nilang dalawa, kapag mahirap ka, kagaya ko na nanggaling ko sa hirap, kailangan ko talaga ng stable na resources. Kasi kung wala akong stable na resources, paano ako makakapag-continue sa pag-aaral? So ang ginawa ko, nag-working student ako kapalit ng 50% na scholarship grant. So 50% ng tuition hindi ko babayaran provided na makompleto ko yung hours of working na required. So kung naalala ko pa noong 2007, ang hours na required ko per semester is dapat 4,000 hours of working para makuha ko yung 50% na reduction sa tuition fee. So nakukuha ko naman, minsan umaabot ako ng 4,500, minsan 4,800. So kini-carry out na lang yun over the next semesters. So yun yung isang way para makatapos sa pag-aaral. Kasi yung part dun sa methods and skills sa personality, sa personal character, kaya ko namang tiisin. Kahit ngayon kasi na nag-aaral ako, tinitiis ko yung part na yan kasi nga gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral. So dito naman tayo sa analysis of topic. So ang diploma is a right. So karapatan yun ng bawat tao. Karapatan ko, karapatan mo na nanonood, karapatan ng bawat isa sa community na maging educated. Kaya lang, it becomes a privilege depending doon sa choice or application or based sa situation. Yung diploma din kasi, it is an award or milestone or qualification in a form of formal education. It is also used as a support qualification to a work experience kung ikaw ay nagtatrabaho. So example niyan, kung kailangan mo i-promote to the next level, may mga company na magsasabi na kailangan mo ng 5 years minimum working experience bago ka i-promote to the next level without any educational background. Pero kung may educational background ka, it will be reduced more than half to at least 2 years required work experience with the related educational background. So dyan sa dalawang yan, malinaw na ang role ng pagkakaroon ng education ay binabawasan niya yung work experience required dahil nga meron kang theoretical or educational base doon sa subject kung saan ka nagtatrabaho or employed. So yun yung gamit ng education, guys. Hindi siya base ng qualification, kundi support qualification. Well, sa diskarte naman or strategy in English, it is a directed course of action na dapat meron kang consistency para ma-achieve mo yung set of goals na gusto mong ma-achieve. So diskarte din ay pwedeng matutunan in 2 different ways. Una is yung through informal or yung sa personal experience. At pangalawa, through formal or yung sa institutional or formal education. Sa daily life din or sa kahit sa pag-aaral, ginagamit din natin ang strategy. So ginagamit natin ito sa decision making process. So common dyan is yung sa school. Kung paano ka mag-decide sa pag-aaral mo, ginagamit mo rin ang strategy sa mga yan. Pero ang pinaka-most common example sa community ay yung chismosang kapitbahay mo na magaling manira ng tao at magaling gumawa ng kwento. Magaling sila gumamit ng strategy, sa totoo lang. Hanga ako sa mga yan. Kaya lang, of course, hindi naman siya nagagamit sa tama, so hindi ko naman ginagaya yun. So, I'm setting an example lang kasi para aware tayo at saka alam natin kung ano yung pinaka-common use ng mga ganyang parts sa buhay. So sa conclusion of the topic, ang diploma kasi is an outcome of strategies integrated
during the acquiring process, and upon completion, then it became a milestone in a form or level of formal education. So yun yung sinasabing goals or outcomes of the process. While ang diskarte naman or strategy in English is integrated into a course of action or process. So dapat yan consistent siya to achieve either success or failure. Kasi kahit naman consistent ka pa din, hindi pa rin maiiwasan na mag-fail ka pa rin. Bakit? Kasi merong ibang factor na nakaka-affect dyan. Yung iba is control, yung iba is focus, yung iba kasi magaling sa strategy pero hindi marunong mag-control. Yung iba magaling sa strategy pero nag-fail kasi kulang sa focus. So in short, ang diploma is an outcome of a process while ang diskarte is a part of the acquisition process. So malaki ang pinagkaiba ng dalawang yan. So dito tayo ngayon sa what I can say to this topic. So una, kung sino man ang nag-start ng idea na yan, this is my message for you. Congratulations, as this can be considered a genius idea, but an idea to fail many people in the community. Bakit? So it is a confusion for many. Hindi kasi lahat ng tao maiintindihan yan. Hindi rin lahat ng tao mai-demonstrate yung differences ng dalawang choices sa subject. Kasi even those people who had completed their degrees, hindi rin nila mai-differentiate yan. Hindi lahat ng tao iintindihin yan into a wider view. Ang pagkakaintindi lang nila dyan, pipili ka lang ng isa. Pero may implication yung pagpili dyan. So, i-discuss natin on the next answers. So, pangalawa, nakakahiya kung ikaw na nag-start ng idea ay may pinag-aralan or isa kang so-called life coach or isa kang motivational speaker kuno. Meron mo nagsasabi na ganyan. Meron yung mga sabi nila na ganito ang motivation, ganyan ang motivation. Pero not all types of motivation na pinopromote ng mga public speakers ay totoo. Yung iba, kagaya nito, hindi na siya nakakatulong sa pag-improve ng mga tao sa community. Kasi bakit ko nasabi ito? Hindi nakaka-proud yung idea kasi it's not ethically aligned kung ikaw ay mag-promote to develop more people within the society. Pangalawa, based on my observation, it promotes ignorance and misinformed actions. Kasi asking these questions can be considered to one's credibility. So I'm referring to the creator of the idea. Kasi pag tinatanong mo kasi ang tao between diploma versus diskarte, kung ako ang tatanungin mo, mag-iisip ako ng mga factors na nakaka-affect dyan at iisipin ko kung ano ang base ng mga yan. But hindi lahat ng tao kasi mag-iisip ng kagaya nung iniisip ko. Hindi lahat ng tao mag-base sa lahat ng factors na nakikita nila na nakasurround dito sa subject. Yung iba, mag-iisip sila kung paano maging superior ang sagot nila compared to the others. Yun kasi ang nagiging misconfusion dyan. So pangatlo, ito yung reason kung bakit ko sinabi yung sagot ko sa number 2. So kung pinili mo yung diploma, one single advice, make sure na hindi ka gumamit ng kahit anong part ng diskarte to acquire your diploma. So yun yung time management, yun yung prioritization. Kasi yun, kailangan mo i-consider ang mga yun. And make sure na na-consider mo din na hindi lahat ng tao sa paligid or sa society ay well-educated. So insisting na kailangan mo ng diploma to have a successful life or career, kailangan mong isipin na dinidiscriminate mo yung mga taong hindi nakapagtapos. Dahil tatandaan mo, yung surroundings or yung marami kababayan natin or kahit yung sa surrounding na kamag-anak mo ay yung iba or majority ng mga yan hindi rin nakapagtapos sa pag-aaral or mostly hindi nga nakatungtong ng secondary schools. So bakit mo nga naman pipiliin yung diploma kung alam mong may masasagasaan ka? So kung ikaw ay pumili ng diskarte, make sure na hindi ka nakapag-aral since birth. Hindi ka rin nakapag-attend ng mga trainings, seminars, or workshops na related to personality development. So bakit ko tinatanong yan? Dahil pag yun ay wala ka ng mga yun, maniniwala ako na diskarte lang talaga ang ginawa mo para mag-succeed sa buhay. Kasi wala yung education doon. At ang pinaka-main reason sa sagot na ito is that kailangan nating alalahanin ng elementary,
high school, senior high ay matatawag din namang diploma, which fall on the form of formal education, kaya lang categorized into a basic form of education. Siya nga yung sinasabi na basic form of literacy na natututunan ng tao. So, ibig sabihin lang yan, kailangan mo i-consider yung mga yon to become a part of a so-called diploma. Kung yung tanong kasi nagsabi na bachelor's degree or diskarte with partial educational background, pwede pa siguro. Can be possibly considered to be a fair question. Pangalawa, kung ikaw naman ay nag-i-insist na diskarte lang ang kailangan mo para mag-succeed ka sa buhay, pero nagpo-promote ka ng mga courses, ng trainings, or workshops relating to the subject, please itigil mo yan. Kasi, ang mga yon are somewhat relating to coaching and mentoring, which is a part or a partial part of the process of educating. So bakit ka pa nagtuturo kung sinasabi mong diskarte lang ang kailangan? Huwag na, kasi there's no point of doing that. Kung yan ang gagamitin mo na diskarte, na ituturo mo or ito-coach mo, ibig sabihin, pumapasok ka pa rin doon sa process of education. Kung ako naman ang pipili between the two, ito ang magiging sagot ko. Wala akong pipiliin. Kasi mali yung choice ng tanong. Bukod pa dun, paano ako mamimili between an outcome of a process and between a part of a process? So parang nagpinching lang ako niyan. Hindi ko makuha yung buong idea. Pangalawa, alam at naiintindihan ko dahil ginagamit ko yung dalawang yan sa buhay, sa trabaho, sa personal life, at sa community. And isa pa, bilang isang galing sa hirap, totoo yan, na ginamit ko yung diskarte para gumanda yung career ko. But, with the help of course of diploma and its rightful application. Kasi dahil doon, na-shorten yung work experience na years na kailangan kong i-complete para ma-promote to the next level position. So, yun yung gamit ng diploma para sa akin. So, meron akong final say kasi meron akong napanood na isang video na nagsasabi na lamang ang may diploma. Yes, mag-agree ako doon. Lamang ang may diploma or lamang ka kung may diploma ka, kung may degree ka, kung meron kang other higher form of education na qualification, doon sa hindi nakapag-aral ng ganyang level, provided na ginamit mo yan, in-apply mo yan at certain point sa iyong career o kung nagbe-business ka man or sa socially doon sa career mo. Pero kung in-achieve mo yan at nagtambay ka lang, then wala kang pinagkaiba doon sa hindi nakapag-aral. Or might be, magpe-perform pa ng much better yung walang pinag-aralan na nakabase lang doon sa informal learning niya through his informal educational process. Kasi mas maipopropel pa niya yung sarili niya to have a better future than yun na nakapag-aral na hindi mo naman ginamit yung pinag-aralan mo. So yun yung situational asaka kung ano yung real life application ng mga yan. Yun yung nagiging result normally. Ang advice lang doon sa mga nagko-content or nagpo-promote ng contents na something which affects the community. Please make sure na you are promoting the right knowledge to make people aware according to what it should be applied doon sa real life, and it should be in the form of long-term view of learnings. Kasi any misleading informations can cause confusion and it might harm the success of our future generations. Alam mo kung bakit? Kasi sometimes, or most of the times, to influence is that easy. But to correct its mistakes takes the process that can be longer than a period of a century or sometimes it is a lifetime. So sana ay may nakuha kang good information sa video na to. Thanks for watching and see you on my next vlogs. Bye!